Ramdam niyo ba ang bigat sa hangin? Ang isang maling pagkakataon ay sapat na para gumuho ang mundo ni na Cassandra at Delton. Ngayon ang sakit na naramdaman ni Cassandra ay hindi na lang basta selos. Ito ay pagdududa na pilit na sumisira sa pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Sa episode ngayong araw, hindi lang ang Black Shadow ang kailangang bantayan ni Delton. Kailangan din niyang harapin ang pader na itinayo ni Cassandra matapos ang tagpong nasaksihan nito. Sa gitna ng mga luhang, hindi na mapigilan at ang matinding pagmamanipula ni Yasmin. Magagawa pa kayang magpaliwanag ni Delton o ang galit ni Cassandra ang magiging daan para tuluyan na siyang lumayo at bumalik sa dilim na matagal niya ng tinakasan. Ang bawat puso ay may limitasyon at ngayon parang abot kamay na ang dulo ng kanilang pasensya. Huwag bibitaw. Tara, simulan na natin. Tulalang nakatingin si Cassandra sa computer niya. Nakabalik din siya kaagad ng office niya pero ang isip niya masyado okupado sa dami ng iniisip niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Saka niya hinilot ang sentido niya. Sa dami ng iniisip niya, hindi niya na alam kung ano ba ang dapat niyang unahin. Malaki ang tiwala niya kay Dalton pero tila ba kinurot ang puso niya nang makita niyang magkasama sila ni Yasmin kanina. Ipinilig ni Cassandra ang ulo niya. Focus, Cassandra. Hindi itong tamang oras para magselos ka. Wala ka namang dapat ikaselos. Maraming beses niya nang pinatunayan sa'yo na ikaw ang mahal niya. Ikaw ang pinili niya nang paulit-ulit. You just need to trust him now. Pagpapagaan niya sa sarili niya. Tipid na lang siyang ngumiti. Nang may kumatok sa pintuan niya, ay pinapasok niya ito. Johan, what are you doing here? Tanong ni Cassandra. Ngumiti naman si Johan, saka ibinaba sa lamesa ang mga dala niyang pagkain at merienda. Bumili ako ng mga paborito mo. Ang sabi ng sekretary mo, hindi ka pa kumakain, kaya binili na kita. Usal niya habang inilalabas sa paper bag ang mga binili niya. Huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo kahit na marami kang ginagawa. Lalo mo hindi matatapos ang lahat ng trabaho mo kapag gutom ka. Hindi magfa-function ng maayos ang utak mo. Napangiti na lang si Cassandra. Lumapit na rin siya kay Johan saka naupo sa sofa. Johan, I really appreciate your effort for me. Ayaw ko na sanang patagalin pa. Ayaw kong umasa ka sa akin. Johan, hindi akong babae para sa'yo. Pagpaprank ka ni Cassandra dahil baka hanggang ngayon ay naghihintay si Johan para sa kanya. Ngumiti lang naman si Johan saka ibinigay ang isang pinggan kay Cassandra. Hindi alam ni Cassandra kung naintindihan ba siya ni Johan o hindi. Johan, usal niya. Narinig ko Cassandra. At naintindihan ko. Nakausap na rin ako ni Chairman at masaya ako para sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay ni Cassandra. Sinabi na rin ba ni Chairman kay Johan ang tungkol sa kanila ni Delton? Akala ko nung una, usap-usapan lang ang tungkol sa inyo ni Delton. Kapag ang puso talagang nasunod, kaya mo ipaglaban kahit na sino pa yan ano? Nakangiting saad ni Johan. Napapatahimik na lang si Cassandra. Kung ano man ang iniisip ni Johan tungkol sa kanya, handa naman siyang tanggapin yon. Mali naman talagang naging relasyon nila ni Delton, lalo na't ex-husband niya si Garrett. Hindi kita hinusgahan, Cassandra. Bilib ako sa mga katulad niyo dahil kaya niyong ipaglaban ang pagmamahalan niyo. Nung una kitang nakita, you really caught my attention. Nung nalaman kong niloko ka ng asawa mo, napaisip ako kung paano niya nagawang iwan at lokohin ang katulad mo. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Pero ayaw ko namang ipilit sa'yo ang sarili ko. Kung sinong makakapagpasaya sa'yo, handa naman ako magpaubaya. You have a kind heart, Cassandra. At kahit na sinong makasama mo, lahat sila mamahalin ka. Napangiti na lang si Cassandra sa mga sinabi ni Johan. Thank you, Johan. Salamat kasi naintindihan mo ko. I'm really sorry. Hindi ko gusto na saktan ka. Huwag mo nang isipin yon. I can handle myself. Pwede naman tayo maging magkaibigan, right? Natawa na lang si Cassandra saka siya tumangu-tango. Oo naman. Ang sarap kaya magkaroon ng kaibigang lalaki. Minsan nga mas totoo pang lalaki na kaibigan kaysa sa babae. Kumain na silang dalawa ng tanghalian at pinag-usapan ang susunod pa nilang plano para sa mga next collection nila.
Sinubukan ni Cassandra na ituon ang atensyon niya sa trabaho niya para may matapos na rin siya. Sa dami ng nangyayari sa personal niyang buhay, wala na siyang natatapos sa mga trabaho niya. Kahit na naiintindihan yun ni Dahlia, nahihiya pa rin si Cassandra. Ayaw niya namang abusuhin ng kabaitan ng dati niyang biyenan. Nang matapos ang maghapon na yon, napapainat na lang si Cassandra dahil kahit na papano ay marami siyang natapos. Uwian na pala. Usal niya nang makita niyang 5:30 na ng hapon. Nilinis niya ng lamesa niya sa kanya kinuhang bag niya at lumabas na ng office niya. Cassandra, tawag ni Dahlia nang magkasalubong sila. Mom, Ania, sabay na silang dalawa na sumakay ng elevator. Na-late kang umuwi. Marami ka bang ginawa? Tanong ni Dahlia. Natambakan na po kasi ako ng mga gagawin. Kaya tinapos ko na po yung iba. Wala na po kasi akong natatapos dahil sa mga nangyayari. Okay lang naman yun, Iha. Huwag mong abusuhin ang kalusugan mo. Wala namang problema sa akin kung may magawa ka o wala. Naiintindihan ko naman. Mas mabuting unahin mo ang mga nangyayari sa'yo. Saka ka na bumawi kapag okay ng lahat. Napapangiti at napapatango na lang si Cassandra. Pero gusto pa rin niyang hatiin ang oras niya. Ayaw naman nang nakafocus na lang siya araw-araw sa paghahanap sa taong gusto siyang patayin. Siya nga pala, sa akin ka na sumabay. Ani Dahlia nang makalabas sila ng elevator. Pumayag na lang si Cassandra dahil wala naman siyang idadahilan. Iisang bahay lang naman ang uuwian nilang dalawa. Paglabas nila ng lobby ay naghihintay na sa kanila ang isang sasakyan. Sumakay na silang dalawa sa backseat. Habang nasa biyahe sila ay tahimik lang silang dalawa. Nakatingin lang si Cassandra sa labas ng bintana. Cassandra, pusal ni Dahlia. Nilingon naman ni Cassandra si Dahlia. Bakit po? Magalang niyang tanong. Can I ask you? Kinakabahan man si Cassandra pero tumango rin. Wala naman siyang choice dahil nasa isang sasakyan sila. Nasabi na sa akin ng Daddy Anton mo ang tungkol sa inyo ni Delton. Is that true? Gusto ko lang marinig mula sa iyo ang sagot. Napalunok si Cassandra. Iniwas niyang paningin niya. Kung ano man po yung sinabi ni Daddy Anton. Totoo po ang lahat ng yon. I'm sorry, Mom. I didn't mean to hurt you. Galit ka man kay Garrett dahil sa ginawa niya sa akin. Alam kong nasasaktan ka rin para kay Garrett. Lalo na't wala akong ibang minahal na lalaki pagkatapos naming maghiwalay kung hindi si Delton. Pag-aamin ni Cassandra dahil wala na siyang dahilan, naitanggi pa ang lahat. Ayaw niyang masirang relasyon nila ng momedalya niya, lalo na't tinrato siya nito na parang tunay na anak nila. Mapait na ngumiti si Dahlia. Kailan pa nagsimula? Kuryosong tanong ni Dahlia. Paano ba sasagutin ni Cassandra ang tanong sa kanya? Mabilis sa mga nangyari noon. Si Delton ang kumupkup sa kanya noong nasasaktan siya. Noong umuwi ka ba galing ng New York? Nagkikita ba kayo ni Delton doon? Hindi po kami nagkita sa New York. Nagkita na lang po kami ulit noong bumalik ako dito. Sagot niya. Napatango na lang si Dahlia. Hindi naman kita masisisi, Iha. I'm not mad at you. I'm happy for you dahil alam kong mamahalin ka at aalagaan ni Delton. Ang hindi lang ako sigurado kung magkakaroon ba ng maayos na relasyon ang mag-uncle. Hindi naman nakaimik si Cassandra dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. I'm sorry po, yun na lang ang nasabi niya. I should be the one who said that. Hindi ko napalaki ng maayos ang lalaking una mong pinakasalan at pinagkatiwalaan. Napapatahimik na lang si Cassandra. Sana lang hindi maging distansya sa kanyang dati niyang biyenan. Kapag ikinasal kayo ni Delton, ano na lang ang itatawag mo sa akin? From mommy to ate? Wika pa ni Dahlia. Napaisip naman si Cassandra na sana siyang tawagin ng mommy at daddy ang mga in-laws niya. Pero paano nga ba ang magiging setup nila kapag sila nga na Delton ang nagkatuluyan sa huli? Pwede naman po siguro magstay na lang sa nakasanayan. Nakakapanibago naman po kasi kung mamang itatawag ko sa inyo ng maraming taon tapos biglang magiging ate. Sagot niya, bahagya namang natawa si Dahlia. Wala namang problema sa akin kung anong itawag mo sa akin. Kapatid ng asawa ko magiging asawa mo, Cassandra. Ayaw mo ba nun? Magiging magbilas tayong dalawa? Natawa na lang din si Cassandra. I still want to call you Mom. Mom? Ayaw ko sanang baguhin. Ani ni Cassandra. Kung yun ang gusto mo.
Hindi naman kita pipigilan. Nakakahinayang lang dahil pinakawalan ka ng anak ko. Nanatili ka man sa pamilya namin, pero hindi na bilang asawa ng anak ko. Tipid na lang nang umiti si Cassandra. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa mansyon. Pagpasok nila ng sala ay nakita nila si Garrett na naghihintay sa sofa. Garrett, what are you doing here? Punot noong tanong ni Dahlia. Unang tsinek kaagad ni Dahlia ang apo niya. Where is Celine? Tanong niya sa babysitter nito. Nasa kwarto niya po ma'am, natutulog pa. Sagot naman kaagad ng babysitter ni Celine. Nakahinga naman ng maluwag si Dahlia sa kanyang muling tinignan si Garrett. Huwag kang mag-alala ma'am, hindi ko kukunin si Celine. Gusto ko lang namang makita ang anak ko, saad ni Garrett. Wala akong tiwala kay Michelle, kaya hindi mo ako masisisi kung pati sa'yo ay wala na rin akong tiwala. Mabilis lang mabilog ni Michelle ang utak mo, Garrett. Ayaw ko na sanang dagdagan mo pang galit ko sa'yo. Huwag mong itatakas sa amin si Celine. Mas makakabuti ang buhay ng anak mo sa amin. Tandaan mo, wala ka pa rin kasiguraduhan kung ibabalik ba sa'yo ng lolo mong pamana mo. Paninermo na naman ni Dahlia. Umalis naman na si Cassandra at dumiretso na sa kwarto niya. Nakasunod naman ang panindig ni Garrett sa kanya. Kumusta si Cassandra dito? Tanong niya. Pag mo na siyang alalahanin, okay na si Cassandra. May balita na ba sa taong nagtangka siyang patayin? Wala pa rin, pero ginagawa ni Delton ng lahat para mahanap ang taong yun. Napatingin si Garrett sa kanyang ina, sa lubong ang mga kilay. Si Uncle Delton? Bakit si Uncle Delton ang nakatutok sa bagay na yun? Mom, sabihin mo nga sa akin yung totoo. May relasyon ba si Cassandra at Uncle Delton? Hindi na maiwasang tanong ni Garrett. Hindi mawala sa isip niyang sinabi ni Michelle nung palihim itong nagpunta ng mansyon. Kung hindi si Delton ang mag-asikaso sa bagay na yun, sino Garrett? Mas maraming kilala ang Uncle Delton mo kesa sa amin. Mas mabilis ang usad kapag siyang nag-asikaso. Siya rin kasi ang inutusan ng lolo mo. Sagot ni Dahlia na hindi na pinansin pang isang tanong ng anak niya. Kung ganun, bakit kailangan pati si Uncle Delton ay dito matulog? Patuloy na tanong ni Garrett. Alam ni Dahlia na naghihinala na rin si Garrett sa relasyon ni Delton at ni Cassandra. Dahil gusto ng uncle mo na masigurong ligtas si Cassandra, sabay silang umaalis ng bahay. Pero mom, mabilis sa sambit ni Garrett. Pwede namang sumabay sa'yo si Cassandra, kay dad, o hindi kaya kay lolo. Bakit si Uncle Delton pa? Alam kong naririnig niyang usap-usapan tungkol sa kanila ni Cassandra. Kung talagang may malasakit si Uncle Delton para kay Cassandra, lumayo siya. Dumistansya siya para tumigil ng usap-usapan tungkol sa kanilang dalawa. Sa ginagawa ni Uncle Delton, pinapalala niya lang ang iniisip kay Cassandra. Nag-aal lang saad ni Garrett. Bahagyang ngumiti si Dahlia saka siya naupo sa sofa. Hindi pa itong tamang panahon para sabihin kay Garrett ang totoo. Tiningnan ni Dahlia sa mga matang anak niya. Kumusta na ba kayo ni Michelle? Nagsasama pa rin ba kayo sa isang bahay? Pag-iiba niya ng tanong. Naupo na rin si Garrett saka siya tumango. Gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya, ma'am. Pero ayaw niyang pumayag. Kapag iniwan ko siya, si Celine naman ang guguluhin niya. Palagi niyang pinagtatakot sa akin si Celine. Kapag iniwan ko siya, kukunin niya si Celine. Nagtitiis ako na makasama siya araw-araw para hindi niya lang guluhin si Celine at si Cassandra. You deserve it. Walang prenong sambit ni Dahlia. Napapayo ko naman si Garrett. Alam ko naman yun, ma'am. Wala akong dapat sisihin kundi ang sarili ko. Nasa akin na yung babaeng mahal na mahal ako. Nasa akin na yung babaeng hindi ako binibigyan ng problema. Pero iniwan ko pa't sinaktan ko. Alam mo, ma'am, hindi ko maiwasang hindi ma-miss yung mga araw na si Cassandra ang kasama ko. I really miss her. Sa tuwing hapon kapag uuwi ako, siyang sasalubong sa akin. May nakahain ng mga pagkain para sa aming dalawa. Kahit kailan, hindi niya ako binungangaan. Wala akong narinig mula sa kanya na masasakit na salita. She never cursed at me. Bakas ang pagsisisi at panghihinayang sa tinig ni Garrett. Wala naman nang magawa si Dahlia para sa anak niya. Ayaw niya namang pigilan si Cassandra at si Delton para lang magkabalikan si Garrett at Cassandra. It's all your fault. At kahit na magsisi ka ng maraming beses, hindi nababalik sa'yo si Cassandra. Mahal din namin si Cassandra at anak na rin ang turing namin sa kanya. Kung saan siya masaya, masaya rin kami para sa kanya. Kung binabalak mong ligawan ulit siya, hindi tayo sigurado kung babalikan ka pa niya.
Masyadong malalim ang sugat na ibinigay mo sa kanya. Pero wala namang imposible kung susubukan ko ulit, ma'am, hindi ba? Posible namang balikan niya ako ulit kapag nakita niyang totoo yung nararamdaman ko para sa kanya. Umiling naman si Dahlia. Biglang pinanghinaan ng loob si Garrett dahil maging ang sarili niyang ina ay hindi naniniwala. Pinagpalit mo si Cassandra kay Michelle. Sa tingin mo babalikan ka pa niya? Sinira mo ng relasyon nilang magkapatid. Kapag iniwan mo si Michelle para balikan si Cassandra, siguradong lalong magagalit si Michelle. Mahiya ka rin para sa sarili mo. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng ibang tao kapag ginawa mo yon? Iniwan mo si Cassandra tapos babalikan mo? Garrett, ang mabuti mong gawin ngayon ay ang ayusin mong pamilya mo. Lalo na't may anak na kayo. Sisilin ang kawawa sa gagawin mo. Seryosong tinignan ni Garrett ang kanyang ina. Hindi mo ba ako sasuportahan sa gusto kong gawin? Wala naman akong pakialam, ma'am, sa sasabihin ng ibang tao. Kapag binalikan ako ni Cassandra, bakit ko pa iisipin yun kung magkakaroon na ako ng peace of mind? Napapailing na lang si Dahlia sa anak niya. Sa tingin mo ba may babalik mo pa yung dati? Nasaktan mo na si Cassandra at hindi na mababawi ang sakit na naramdaman niya kapag binalikan mo siya. Ibang-iba na si Cassandra sa dati, Garrett. Ako na nagsasabi sa'yo dahil mas madalas ko siyang nakakasama at nakakausap. Imposible ang iniisip mo. Sa tingin ko kahit na anong gawin mo. Sa anong dahilan mo? May alam ka ba kung sino nang mahal ni Cassandra ngayon? Napapabuntong hininga na lang si Dahlia na ubusan ng isasagot at pasensya sa anak niya. What is she doing here? Naagaw ang atensyon nila nang dumating si Delton. Binisita niya lang si Celine, sagot ni Dahlia. Malamig na tiningnan ni Delton ng pamangkin niya. Hindi naman na siya nagsalita pa at ibinigay na lang sa katulong ang mga dala niya. Si Cassandra, nakauwi na ba? Tanong niya sa katulong na sumalubong sa kanya. Opo sir, si Ma'am Dahlia pong kasabay niyang umuwi kanina. Sagot ng katulong. Akma na sana nga akyat ng hagdan si Delton na magsalita si Garrett. Bakit puro si Cassandra na lang ang bukang bibig mo, Uncle Delton? Lalaki ako, nakikita kong ibang tingin mo kay Cassandra. Huminto si Delton pero hindi niya hinarap si Garrett. You're just her ex-husband, Garrett. Wala ka nang pakialam kung paano ka itrato si Cassandra. Kung tapos ka nang bisitahin ng anak mo, leave. Maotoridad niyang saad saka umakyat ng hagdan at pumasok na ng kwarto niya. Mabuti pang umalis ka na, Garrett. Baka lalo ring magalit sa yung lolo mo kapag naabutan ka niya dito. Mom, nainis na usal ni Garrett. Anak niyo ko. Pamilya niyo ko. Isa rin akong Chavez. Bakit kailangan kong umalis? Bakit may limit lang ang pagpunta ko dito? Dagdag niya. Dahil yun ang tama, Garrett. May sarili ka ng pamilya ngayon. May sarili kayong bahay. Pakiusap, huwag ka nang gumawa ng kahit na anong gulo. Kapag nalaman ni Michelle na nandito ka, siguradong kukulo na naman ang dugo nun sa'yo. Lalo na alam niyang nandito si Cassandra. Umalis ka na. I'm sorry pero kahit akong ina mo, wala akong magagawa para manatili ka dito. Seryosong saad ni Dahlia, sa kanya iniwan ang anak niya. Inis na lang na napapihilamos sa mukha si Garrett. Maaga pa lang ay busy na si Delton sa paperworks niya. Nang may kumatok sa pintuan niya, ay pinapasok niya ito. Pumasok naman ang dalawang detective na palagi niyang nakakausap tungkol sa paghahanap sa taong nagtangka ng buhay ni Cassandra. May balita na ba? Diretso kaagad na tanong ni Delton ng makaupong mga to. May daladalang envelope si Detective Aaron kaya tumayo si Delton at lumapit sa mga ito. Naupo siya sa kabilang sofa. Binigay naman sa kanya ni Detective Aaron ang mga papel na dala nito. 2 years ago na yan. Yan yung tinangkaring patayin si Miss Cassandra sa harap ng civil register. Nahanap na namin ng mga taong matake sa kanya. Saad ni Detective Aaron. Talaga? Tila hindi pa makapaniwalang saad ni Delton. Napangiti siya. Ito na nga bang susi para malaman nila ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay ni Cassandra? Nasaan sila? Hawak niyo na ba sila? Nakakulong na ba sila? Sunod-sunod na tanong ni Delton. Pansamantala silang nakakulong sa isa kong bahay. Hindi namin diniretso sa presinto dahil 48 hours lang ang pwedeng i-detain ng suspect. Hanggat wala pang sapat na ebidensya, baka mahirapan tayong huliin sila kapag natapos ng 48 hours. Saad ni Detective Aaron,
Mali man ang ginawa nila pero takot din naman silang kalabanin si Delton na kayang bilihin pati ang buhay nila. Nakausap niyo na ba sila? Natanong niyo na ba? Oo, pero hindi sila sumasagot. Paulit-ulit lang silang walang alam kung ikaw ang harap baka sakaling matakot sila dahil kilala ka sa bansa. Kung ganun, pupuntahan ko sila ngayon din. Tumayo na si Delton at kinuhang mga gamit niya sa kasya na unang lumabas ng opisina niya. Sumunod naman sa kanyang dalawang detective. Aalis ka? Tanong ni Ricky nang makasalubong sila. Inihagis ni Delton ng susi sa sekretary niya na mabilis namang nasalo ni Ricky. Sumama ka, anas ni Delton. Yumuko naman si Ricky at sumunod na rin sa boss niya. Tahimik lang sila hanggang sa makababa sila sa lobby. Sumakay sila sa sasakyan ni Delton. Si Ricky ang driver habang nasa backseat naman ng dalawang detective. Ilan silang nahuli niyo? Tanong ni Delton. Dalawa lang sila, sagot ni Detective Aaron. Nahuli na bang nagtangkang patayin si Cassandra? Kuryosong tanong ni Ricky dahil wala siyang alam sa nangyayari. Oo, pero yung dalawang nagtangka sa kanya 2 years ago. Hindi ako sigurado kung may kinalaman din ba sila sa mga nangyayari this past few weeks kay Miss Cassandra. Gaya ng investigasyon namin, isang malaking organisasyon ang nasa likod na nangyayari kay Miss Cassandra ngayon. Ang hinala namin, baka magkaibang taong nagtangka kay Miss Cassandra 2 years ago at sa nagtatangka sa buhay niya ngayon. Seryosong wika ni Detective Aaron, natahimik na si Delton. Malalim ang iniisip. Kung magkaibang tao sila, sino-sinong mga to? Naipukuyom ni Delton ng kamao niya kapag nalaman niya lang kung sino sila, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng mga to na binangga nila si Cassandra. Halos 2 oras din ang biyahe nila bago nakarating sa isang bahay ni Detective Aaron. Sabay-sabay na silang lumabas ng maipark nilang sasakyan. Nasa underground sila. Ayaw ko namang matanda nilang bahay ko dahil baka akong balikan nila. Anas ni Detective Aaron. Binuksan niya ng pintuan saka sila dumiretso sa isang pintuan pababa ng bahay. Nauna sa paglalakad si Detective Aaron. Pababa pa lang ng hagdan si Delton nang tumawag si Cassandra sa kanya. Mabilis na yung sinagot. Where are you? Tanong kaagad ni Cassandra. May ginagawa lang ako. I'll call you later. Hindi pa man nakakasagot si Cassandra nang ibaba na kaagad ni Delton ng tawag. Napapakunot naman ng noo si Cassandra. Nagtataka kung nasaan si Delton. Pagbaba nila nakita nilang 2 lalaking nakatali sa upuan. Parehong nakayupo ang mga ito tulog pa. Gisingin niyo, utos ni Delton. Sinampal naman ng isang detective ang 2 lalaki kaya nagising ang mga ito. Ngayon niyo sabihin na wala kayong alam sa nangyari kay Miss Cassandra. 2 years ago, binaril niyo siya habang nasa harap siya ng civil registrar. Hindi ba? Ulit na tanong ni Detective Aaron. Umiling-iling ang isang lalaki. May pasana ito sa muka na posibleng nasaktan na ng 2 detective habang nagtatanong sa mga ito. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Patuloy na pagtatanggi nito, si Delton naman ang humarap at nilapitan niyang isang lalaki. Hinawakan niya ito sa baba para iangat ang ulo. Hindi ka magsasalita. Hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Gusto mo bang hindi ka nasikatan ng araw simula bukas? May diing sambit ni Delton, nanggagalaitin na sa galit. Tinignan ng isang lalaki si Delton at lalaki ang mga mata nito. Mr. Chavez! Nautal pa niyang sambit kaya nilingon niya ni si Delton. You know me? Pusal ni Delton sa kasya na pangisi. Mabilis namang napayuko ang isang lalaki sa takot na baka patayin siya ni Delton. Hindi kayo magsasalita? Gusto niyo bang umabot pa tayo na ipahanap ko mga pamilya niyo? Kaya kong bayaran ng lahat para matuntun sila. Wala akong pakialam sa pera dahil alam niyong hindi ako mauubusan nun. Baka sa matinding galit sa tinig ni Delton. Kaya mas lalong natatakot ang dalawa. Ang tinig niya na tila ba sa Antarctica pa hinugot. Pakiusap Mr. Chavez. Huwag ang pamilya namin. Magsasalita na ako pero parang awa mo na. Huwag mong idadamay ang pamilya ko. Maliliit pang mga anak ko. Napag-utusan lang kami na takutin si Miss Cassandra noon. Mabilis na pag-amin ng lalaki na sa harap ni Delton. Napangisi si Delton. Madali naman pala kayong kausap eh. Bakit kailangan niyo pang hintayin na masaktan kayo? Bago niyo sabihin ng totoo. May diin na saad ni Delton. Natatahimik na lang ang 2 lalaki. Ilan kayong umatake kay Cassandra noon? Tanong pa ni Delton. 2 lang po kami sir. Binayaran kami ng tig-1,000,000 para sana patayin si Miss Cassandra. Pero dahil hindi naman kami parehong bihasa sa baril, kaya hindi namin nagawang inuutos sa amin. Dahil pumalpak kami sa misyon namin, nagtago na kami dahil baka kami naman ang patayin ng babaeng nag-utos sa amin. Babae? Usal ni Delton ikinatango nilang 2. Sinong babae? Anong pangalan niya? Hindi namin alam ang pangalan niya, pero maganda siya.
Matangkad at payat para siyang isang model. Mahabang buhok na kulot-kulot sa dulo. Maliit lang ang mukha niya at maputi siya. Pagde-describe nila, hiniram ni Dalton ang cellphone ni Ricky para ipakita ang isang picture ng babae. Ito ba? Tanong niya. Nagkatinginan naman ang dalawang lalaki, saka sila tumango nang makita nila ang mukha ni Michelle. Naku, nakakabagbag damdamin ang ating nasaksihan ngayong araw. Minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi ang laban sa mga kaaway sa labas, kundi ang laban sa sarili nating isipan, sa mga tanong na walang sagot at sa mga nakita na tila nagpabago sa lahat. Ang aral na maiiwan natin sa yugtong ito ay isang paalala. Doubt is the thief of happiness. Ang pagdududa ay nanakawin ng kapayapaan na matagal nating ipinundar. Sa kabila ng lahat ng paliwanag, ang sugat sa puso ni Cassandra ay nanatiling sariwa. At ang takot ni Dalton na mawalang babaeng minamahal ay lalong tumitindi. Ang tanong na naiiwan sa atin ngayong gabi, hanggang kailan magtitiis si Dalton sa pananahimik ni Cassandra? At si Yasmin, hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang pagmamanipula bago tuluyang gumuho ang lahat? Ang tadhana ay tila patuloy na sumusubok sa kanilang katatagan. Dito na nagtatapos ang ating emosyonal na yugto para sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam.